Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikatlo sa buwan ng Hulyo taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nilinaw ng Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa K-12 program sa kabila ng nauna niyang pahayag na hindi ito naging epektibo sa paghanda ng mga estudyante para sa trabaho. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pinabubuti ng administrasyon ang sistema ng K-12 sa tulong ni Education Secretary Sonny Angara. Giit ni Castro, hanggat umiiral ang batas para sa K-12, patuloy itong susuportahan, paigtingin at pagagandahin para sa kapakanan ng mga estudyante. Gusto po natin liwanagin ito. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po ni Secretary Angara, ini-improve po ito. Hataw Balita Ngayon. Isinumite ni Batangas Representative Leandro Lebiste ang House Bill 27 na naglalayong magbigay ng 1,000 pisong buwan ng allowance sa lahat ng estudyante para sa kanilang pagkain, pamasahe at gamit sa paaralan. Ayon kay Lebiste, kailangang may 80% attendance ang mga estudyante upang maging kwalipikado sa ayuda. Tinawag niyang investment para sa kinabukasan ng bansa ang 300 bilyong piso na pondo kada taon na kakailanganin para sa naturang allowance. Naniniwala rin ang kongresista na kahit mangutang ang pamahalaan para rito ay makatwiran dahil lalaki rin umano ang kita ng gobyerno sa hinaharap kapag naging produktibo ang mga kabataan. Hataw Balita Ngayon. Nais hilingin ng Department of the Interior and Local Government Secretary Jan Vic Remulla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang otoridad na magdeklara ng nationwide class suspension tuwing may banta ng masamang panahon. Sa kasalukuyan, nasa kapangyarihan ng mga local chief executive at Department of Education ang pag-anunsyo ng class suspensions. Ngunit ayon kay Remulla, mas mainam ang isang deklarasyon upang makapagplano agad ang mga magulang at paaralan. Batay sa kanyang karanasan bilang dating gobernador ng Cavite, sinabi ni Remulla na mas epektibo ang maagang pag-anunsyo ng class suspension upang maiwasan ang kalituhan at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Giit niya, may sapat siyang access sa mga mapa ng lagay ng panahon at geohazard data. Kaya mas madalian niyang makapaglalabas ng desisyon kung sa DILG magagaling ang class suspension. Kasi ako, nag-a-announce ako hapon pala bago magbagyo. Kasi gusto ko yung magulang, hindi na nag-aalala. Gusto ko pa yung estudyante, masaya na. At gusto ko yung mga magulang makatipid sa baon bago umalis para hindi na paalisin yung kanya ng mga anak. Hataw Balita Ngayon. Hindi pa rin nababago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa paninindigan nito sa West Philippine Sea. Ito'y kaugnay ng naging aksyon ng China na magpataw ng ban kay dating Senator Francis Tolentino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman anya mapapatahimik at mapipigilan ng China ang mga Pilipino na ipagtanggol ang Pilipinas. Samantala, wala pa anyang impormasyon kung ipatatawag ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador Wang Zilian ukol sa ginawang hakbang ng Beijing laban sa dating mambabatas. Sabi nga ng Pangulo,
We will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Hataw Balita ngayon. Hindi pa muli makakapagtipon ang impeachment court hanggat wala pang kumpirmasyon mula sa Kamara na nais nito ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, kailangan magpadala ng opisyal na komunikasyon ang Kamara ukol sa bagong itatalagang House Prosecutors at sertipikasyon na nais pa nilang ituloy ang kaso. Bukod dito, kinakailangan munang makapagpanumpa ang mga bagong senador at mahalal ang Senate President na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Inaasahan sa July 29 o mga araw pagkatapos nito pa lamang maaring ihain ang motion upang muling mag-convene ang korte. Kung makikita niyo po, yung order po ng impeachment court nung June 10 ay conditional po yung pag-set ulit po ng convening doon sa compliance po ng House of Representatives doon sa second order. At saka yung sinasabi ni Presiding Officer and Senate President na hindi po sila pwede mag-convene kung wala pa pong communication from the House kung sino yung House Prosecutors. Kasi gusto po nila na magkaroon na ng appearances doon yung House Prosecutors at yung Defense. Hataw Balita ngayon. Kinokonsidera ng House Prosecution Panel na magsampa ng mosyon upang umpisahan ang pre-trial sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte bago ang pagbubukas ng 20th Congress. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, kabilang sa pre-trial ang pagtukoy sa mga ebidensya at testigo ng magkabilang panig na gagamitin sa paglilitis. Kasunod ito ng formal na pagsusumite ng pleadings ng parehong kampo sa Senate Impeachment Court na siyang magpapabilis sa susunod na yugto ng pagdinig. For now, kinukonsider kasi namin is to file a motion to proceed with the pre-trial. We will try to file motions, diba? So, kung ano yung motion, pag-aaralan namin kung ano. But isa nga yun, yung motion to proceed with the pre-trial. Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang legalidad ng kautusan ng Senate Impeachment Court sa Kamara kaugnay na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat kinikilala niyang may problema ang hinihinging resolusyon mula sa Kamara ng 20th Congress, tiniyak ni Chua na susunod pa rin sila upang hindi masabing pinatatagal nila ang proseso. Samantala, naniniwala si Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi na magbabago ang posisyon ng Kamara dahil karamihan sa mga nanalong kongresista ay pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Sa akin kasi yung second requirement na binabanggit nila, actually, to be honest with you, itong nire-require po sa amin, we believe na parang medyo hindi, may problema talaga, diba? Questionable. But just the same, the reason why we are complying it, because ayaw naman namin na mapagbintang kami na we are delaying the hearing. Hataw Balita ngayon. Formal nang nagsampa si Senator Risa Ontiveros ng reklamong cyber libel sa National Bureau of Investigation o NBI laban sa dating testigong si Michael Maurilio at ilang kilalang vloggers na umano'y nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Ayon sa senadora, hindi siya papayag na sirain ang kasinungalingan ng Senado at ang mga institusyong kanyang pinaglilingkuran. Kasunod ito ng aligasyon ni Maurilio na binayaran siya upang magsinungaling laban kina Kibuloy at ilang opisyal ng gobyerno. Kasama sa reklamo sina Trixie Cruz Angeles, Sas Rogando Sasot, Crisette Chu, Jay Sonsa at Banat Baya. Iniimbestigahan na rin ang Facebook page na unang naglabas ng video ni Maurilio. Ang
hanggang ngayon wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinagdagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga paratang na tinatakot ng kanilang kampo ang mga testigo kaugnay sa war on drugs case sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, walang basihan ang mga aligasyon at chismis na ito at iginit niyang nirerespeto nila ang proseso ng korte. Bagamat hindi siya nagkomento sa usapin ng host country para sa interim release, kumpiyansa ang kampo na agad na magpapasya ang ICC sa kanilang hiling lalo't may edad at karamdaman na ang dating Pangulo. Nilinaw din ni Kaufman na kahit ang Pilipinas, bagamat hindi na miyembro ng ICC ay maaring tumanggap sa dating Pangulo basta't may sapat na kasunduan. A lot of gossip, a lot of allegations have been made, especially by people like Attorney Cristina Conti, that the supporters of former President Duterte are threatening witnesses or trolling judges. That is simply not true. Hataw Balita ngayon. Umaasa ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na maaring dalhin sa Pilipinas si Duterte. Ito'y kung papaboran ng International Criminal Court ang apilaan nilang interim release para sa dating Pangulo. Maaari anyang magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC, kabilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. Positibo naman ang kampo ni dating Pangulong Duterte na agad maglalabas ng pasya ang ICC sa request na interim release lalo na at may edad at mga issue sa kalusugan ang dating Pangulo. Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated, point blank, that it's not prepared to receive him. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang Bureau of Fire Protection na makipag-ugnayan sa mga water concessionaire upang makapaglagay ng fire hydrants sa mga paaralan para sa mas mabilis na pag-apulan ng sunog. Layunin din ng ahensya na magkaroon ng tig-iisang fire extinguisher kada silid-aralan sa buong bansa. Kasama sa plano ang pagsasagawa ng mga pagsasanay sa paaralan patungkol sa fire fighting techniques sa pangunguna ng BFP. Dito sa eskwelahan, kita nyo naman, katulad to, 4 floors, walang fire hydrant dito. Kung magkaroon ng sunog, it takes mga 5 minuto bago dumating, kumalat na yung sunog nun. At mas mura pa ang fire hydrant kaysa fire extinguisher sa bawat eskwelahan. Hataw Balita ngayon. Pinuna ng European Union Election Observation Mission ang mahabang pila, malilit na presinto at ang ilang insidente ng kaguluhan sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, isa sa mga solusyon ay ang pagsasabatas ng mga panibagong election laws upang iakma ang mga probisyon sa makabagong panahon tulad ng definisyon ng vote buying. Binigyang diin din ng EU ang kakulangan ng ballot secrecy dahil sa siksikang espasyo sa mga paaralang ginawang voting precincts. Sa kabila nito, pinuri ng EU ang mga hakbang ng COMELEC kontra vote buying, disinformation at discrimination. Nakukulangan pa po sila doon sa mga efforts natin sa ballot secrecy. Dahil sabi po nila, sa liit daw nung ating mga paaralan, hindi imposibleng magkakitaan habang bumoboto. Baka rin po maging malaking tulong yung mga nakita ng EU na maaring masolusyonan kung magiging mas malaki pa ang pondo ng COMELEC, lalong-lalo na sa pagpapadami ng presinto. Hataw Balita ngayon.
Muling pag-aaralan ng Philippine National Police ang standard operations procedures sa pagsasagawa ng police operations. Kasunod ito ng pagkakapaslang sa 2 pulis nang rumesponde sa magkahiwalay na insidente sa Cebu at Quezon City. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kailangan na niyang muling ipaalala sa mga pulis ang pagsusuot ng armored vests sa oras ng pagresponde para na rin sa kanilang kaligtasan. Hihigpitan din anya nila ang checkpoint upang hindi makalusot ang mga nagdadala ng hindi lisensyadong baril. Kaya nga responde. Pero of course, ang danger, laging nandyan. We recognize that. We are going to review our procedures, our equipment, kung makakatulong ba ang additional na armoring ng ating mga tauhan. Hataw Balita ngayon. Makakabalik na sa trabaho sa Israel ang ilang overseas Filipino workers matapos ibaba sa alert level 2 ang seguridad ng bansa kasunod ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Migrant Workers na tuloy-tuloy pa rin ang repatriation at tulong para sa mga OFW na nais umuwi. Pinapabilis din ng DMW ang pagproseso ng mga gustong bumalik sa kanilang mga employer. We have already received inquiries for those who are going to return to their respective employers. Dire-diretso naman po yan. So since the alert level has been lowered and we have received inquiries at our migrant workers assistance counter and they're being facilitated. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Zapote Public Market sa Bacoor, Cavite bilang bahagi ng pinanlawak na rice program ng administrasyon. 500 sako ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka ang dinala ng National Food Authority sa Kadiwa Outlet kung saan higit 2,500 residente ang makikinabang sa murang bigas, partikular ang mga senior citizen, solo parent, PWD at indigent families. Tiniyak ng Malacanang na may sapat na pondo ang pamahalaan upang matiyak na hindi malulugi ang mga magsasakang nagbibenta ng palay sa gobyerno. Upang mapanatag ang ating mga magsasaka, siniguro ng Pangulo na hindi bababa ang kanilang kita dahil may pondo ang gobyerno para dito. Hataw Balita ngayon. Muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa mga tauhan nito na iwasang iparada ang kanilang mga sasakyan sa harap ng emergency vehicles tulad ng fire truck at ambulansya. Kasunod ito ng biglaang inspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Makati City Fire Station kung saan nadatnan niyang nakaharang ang mga sasakyan ng ilang BFP officials sa mismong harapan ng fire truck. Gid ni Remulla, gross negligence ito at malinaw na paglabag sa fire code. Ayon sa BFP, iniimbestigan na ang insidente at pansamantalang nasa personnel holding ang mga sangkot na opisyal na posibleng maharap sa administrative case. This is gross negligence. It's not acceptable. Kung ganyan lang ang mga bumbero natin, na kung sarili nilang patakaran di nila kaya sundin, ba't susunod yung privado? Dapat pakita natin, fair is fair, and leadership by example. Hataw Balita ngayon. Naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 74 na individual sa isang operasyon laban sa online illegal gambling sa Tarlac City, kabilang ang mga financier, admin staff, distributor at agents ng illegal na paraffol. Ayon kay PNP ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang, 5 taon nang nag-ooperate ang grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbebenta ang mga ito ng tiket sa halagang 20 pesos, kapalit na mga premyong sasakyan at milyong-milyong halaga. Nakalaunan ay natuklas ang peke at scam. Lumabas sa investigasyon na walang sapat na dokumentong nagpapatunay na legal ang operasyon ng grupo.
mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa mga naaresto, nakatakda ring sampahan ng kaso ang nasa 1,000 tumataya o bettors sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2020. As alleged, wala talagang legitimate winners na na-identify tayo. No? Kasi kung ikaw na nanalo, for example, sa isang raffle, talagang paano ina-advertise mo dyan sa social media platforms, no? And then, as alleged, sabi ng mga ibang tumataya, yung mga nananalo, belongs to the inner circle. Hataw Balita ngayon. Nadiskubre ng mga otoridad ang isang laboratorio sa Cebu City na gumagawa ng mga party drug na ipinakakalat sa Central Visayas matapos na mahuli sa buy-bust operations ang chemist ng sindikato. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Red Maranan, halos 5 buwan nilang isinailalim sa surveillance ang suspect bago natunto ng kanilang laboratorio. Sa pagpasok ng mga otoridad, bumulaga sa kanila ang iba't ibang kemikal at gamit sa paggawa ng party drugs. Nakuha rin sa naturang lugar ang iba't ibang kalibre ng baril at mga bala. Ayon kay Brigadier General Maranan, bukod sa naarestong chemist, mayroon pa silang iba pang hinahanap na sangkot sa operasyon ng laboratorio. Itong laboratorio na ito ay kung tawagin ayon sa classification ng mga ganitong klaseng laboratorio ay tinatawag na clandestine kitchen type. Sapagkat ito ay nasa isang lugar, nasa isang kwarto lamang. Subalit ito ay nakakapag-produce ng mga party drugs. At nandyan, kompleto ang kanyang mga ginagamit na makina. Nandyan din yung mga chemicals na kanyang ginagamit. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government na magagamit na sa buong bansa simula June 28 ang Unified na Emergency Hotline 911. Bukod sa krimen, kasama rin sa matatanggap na tawag mula sa Command Center ng Unified 911 ay ang mga insidente ng sunog. Nagtakda naman ng Bureau of Fire Protection ng 3 minutong pataan bago sila makaresponde sa sunog. Ayon naman kay DILG Secretary Jan Vic Remulla, nasa 1,000 na motorsiklo at 500 mga emergency vehicle ang idadagdag nila upang mapabilis at matugunan ang isang nangangailangan ng responde. It will have the most advanced features and it will be regional. Kung saan kayo, kung ari nasa Ilocos kayo, Ilocano sasagot sa inyo. Kung nasa Bicol kayo, Oragon ang sasagot, kung Cebu, Bisaya. Kasi ang iniisip ko, ang thinking voice ng mga Pilipino, hindi man pare-pareho eh. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Isa umanong wasted opportunity ayon sa oposisyon ang pagdalo ni Australian Foreign Minister Penny Wong sa Quad Summit na ginanap sa Amerika noong Lunes. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Nakaharap ni Australian Foreign Minister Penny Wong ang kanyang mga counterparts sa Quad Summit sa Washington noong Lunes. Ngunit ayon sa oposisyon, uuwi umano si Wong nang walang nakuhang konkretong kasunduan, kaugnay ng mga isyu sa taripa, AUKUS at ang inaabangang face-to-face meeting ni Prime Minister Anthony Albanese at US President Donald Trump. Sinabi ni Acting Opposition Foreign Affairs Spokesman Angus Taylor na ang pagdalo ni Wong sa summit ay nasayang na pagkakataon upang pagtuunan ng mga mahahalagang issue gaya ng taripa at ang alyansa ng Australia at Estados Unidos. Sa kabila nito, tiniyak ni Wong na magpapatuloy ang bilateral free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit hindi siya nagbigay ng tiyak na sagot sa issue ng AUKUS review. Umiwas rin si Wong na sagutin kung nababahala ba siya sa kawalan pa rin ng direktang pag-uusap ni Albanese at Trump. Giit ni Wong malalim ang strategic partnership ng Australia at Amerika at mananatiling isusulong ang interes ng dalawang bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.
Inilunsad ngayong buwan ng Hulyo 2025 sa Australia ang National Lung Cancer Screening Program. Layunin ng programa na maagang matuklasan ang sakit at makapagligtas ng buhay. Ito ang mahataw na balita ni Danny De Lieva. Inilunsad nitong July 1, 2025 ang libreng lung cancer screening sa Australia kung saan 263.8 million Australian dollars ang inilaan ng pamahalaan para sa programa. Eligible lumahok sa libreng National Lung Cancer Screening Program o NLCSP ang Australians na may edad 50 hanggang 70 taong gulang, walang sintomas ng lung cancer, kasalukuyang naninigarilyo o tumigil sa nakaraang 10 taon at nakapagtala ng hindi bababa sa 30 pack years. Ang pack year ay isang sukat upang malaman kung gaano karaming pakete ang nagamit na sigarilyo ng isang tao sa panahon ng siya ay naninigarilyo. Ang sino mang ibig lumahok ay dapat kumonsulta sa kanilang general practitioner o ibang healthcare worker na siya namang magre-refer sa kanila para sa low-dose computed tomography o CT scan. Samantala, ang mga nasa malalayong lugar ay makaaasa rin na mararating ng mobile screening trucks simula sa buwan ng Nobyembre. Bukod dito, patuloy ang panawagan ng Lung Foundation Australia sa pamahalaan para sa karagdagang lung cancer nurses at pag-aaral. Ayon sa Cancer Australia, 8,918 Australians ang namatay dahil sa lung cancer noong 2024. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Muling babalik sa US House of Representatives ngayong Miyerkules ang debate ukol sa panukalang tax cut at spending bill ni US President Donald Trump sa kabila ng malalim na pagkakabahabahagi sa loob ng Republican Party. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Na makitid na pagkakapasa ng Senado sa nasabing batas na inaasahang magdadagdag ng halos 3.4 trilyong dolyar sa utang ng bansa sa loob ng 10 taon, determinado ang mga Republikano na ipasa ito bago ang July 4 deadline. Kabilang sa Big Beautiful Bill ang milyon-milyong pondo para sa National Defense, Border Security at ang permanenteng pagpapatuloy ng 2017 tax cuts. We need this Big Beautiful Bill. We absolutely have to have this big, beautiful bill that has the funding so that we can continue this operation and we can get those bad criminals off of our streets and have the officers to do it so that when they go out on an operation, somebody's got their back. Ngunit tila may kapalit ang gastos na ito. Tinuliksa ng mga demokrata ang panukala na anilay nagpapabor sa mayayaman habang binabawasan ang mga serbisyo para sa karaniwang Amerikano. Batay sa tansya ng Congressional Budget Office, maaaring mawalan ng health insurance ang higit 12 milyong tao dahil sa 900 milyong bawas sa Medicaid. Miguel Ray De Leon, humahataw sa balita ngayon. Suspendido ang pasok ng mga estudyante sa ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan ngayong araw. Ito ay bunsod ng nararanasang malakas na pagulan dulot ng low pressure area sa kanlurang bahagi ng bansa. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Apari, Camalaniugan at Santo Niño. Formal na ang nanumpa bilang bagong gobernador ng lalawigan ng Laguna si Gobernadora Sol Aragones. Isa sa kanyang pangunahing tututukan ang kalusugan ng mga mamamayan at mga ospital. Kasabay din ito inilunsad ang 4 na truck ng mobile botika na umikot na sa 4 na distrito ng lalawigan kahapon upang mamigay ng libreng gamot, check-up at iba pang serbisyo sa mga senior citizen. Ipagpapatuloy din anya ang edukasyon maging sa mga naging scholar ng probinsya. Dadagdagan lang po natin dahil magbibigay tayo ng educational assistance
para sa mga batang ang grado ay palakol sa loob lamang ng 1 taon. Pero kinakailangan sa susunod na taon, mataas na ang grado para pumasok na po sila sa scholarship ng tinatawag ng Scholar ng Laguna, kung saan po mabibigyan na sila ng tuloy-tuloy na scholarship ng ating probinsya. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 103,818 na punla ng niyog ang naitanim sa Cagayan noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Coconut Authority o PCA, bahagi ito ng layuning makapagtanim ng 100 million na puno ng niyog sa buong bansa pagsapit ng 2028. Ayon kay PCA Cagayan Area Coordinator Noel Compra, hinihikayat ang mga kooperatiba, paaralan at LGUs na makilahok sa programang Massive Coconut Planting and Replanting Project. Ngayong taon, target ng PCA na makapagtanim ng 70,000 na punla sa 485 hectares sa bayan ng Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, Santa Praxedes at iba pa. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 3.5 billion pesos para sa pagtatanim at abono ng niyog bilang bahagi ng anti-poverty program ng gobyerno. Hataw Balita ngayon. Ikinabahala ng ilang local government officials ng El Nido, Palawan hinggil sa pagsasara umano ng turismo sa bayan dahil sa matagal ng problema sa tubig. Ayon kay El Nido Mayor Edna Lim, wala pa siyang natatanggap na formal na abiso mula sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa Interagency Committee na tumitingin sa krisis sa tubig sa El Nido. Anya, rekomendasyon pa lamang mula sa Committee on Health ng Sangguniang Panlalawigan ang mayroon sa ngayon at wala pang opisyal na rekomendasyon mula sa DENR. Dagdag pa ng alkalde, hindi kayang resolbahin ng lokal na pamahalaan ang problema ng mag-isa, kahit ilang ulit na siyang humingi ng tulong mula sa pamahalaang panlalawigan at nasyonal. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa mahigit 300 estudyante at school staff sa Sibalom, Antique ang nagkasakit matapos makalanghap ng mabahong kemikal. Punuan naman ang mga ospital dahil sa patuloy na pagdating ng mga pasyente. Sila Lane Moreno, humahataw. Punuan na ang ospital sa Sibalom, Antique matapos isugod ang mahigit 300 estudyante at school staff nang ito ay sabay-sabay na magkasakit matapos makalanghap ng mabahong kemikal. Ang mga mag-aaral ay buhat umano sa Pisanan National High School at Pisanan Elementary School at isinugod sa Angel Salazar Memorial General Hospital at Ramon Maza Sr. Memorial Hospital dahil sa insidente. Sa huling data ng Antique Disaster Office, alas 11 kagabi, umabot na sa 345 ang mga naging biktima ng nakakasulasok na kemikal. Karamihan sa nakaamoy ay nakaramdam ng pagkahilo, pagsusuka, pananikip ng dibdib, hirap sa paghinga at nahimatay dahil sa tindi ng amoy ng kemikal. Ilan sa mga ito ay nasa outpatient department na, pero marami pa rin ang nagpapagaling sa ospital. Kadya, sige, pagyapon after the operation, may mga transport pa. May ginaglat pa kita, no? Nga, basi nga may mga dyan pa nga may mamasalute na mga pasyente natin. Tingin sa... Tapos kanya makita natin, no? Nga daw may mga seizure or something nga daw alarming ang andang kondisyon ka mga nagasalute dyan. Gina-attend, no? Kang atin mga medical professionals. Sa inisyal na investigasyon, ang mabawang amoy ay dulot ng insecticide spray na ginamit malapit sa paaralan. Nagpadala na ng tauhan ng Department of Health sa Barangay Pisanan para magsagawa ng toxicology test. Samantala, dahil sa pagdami ng mga pasyente, fully occupied na ang Ramon Maza Sr. Memorial District Hospital at Angel Salazar Memorial General Hospital. Nag-set up naman ng triage area ang mga otoridad sa Barangay Pisanan, Sibalom. Tumulong na rin ang mga nurses sa ibang ospital para mag-asikaso sa mga paparating pang pasyente. Ang iba naman na inirefer muna sa iba pang ospital sa lalawigan. So, sige-sige ang mga sarakyan, mga pasyente kakabot dyan. So akin lang,
kung meron ka mong mga extra na electric fan, kagang mga folding bed, pwede pahiram muna. Sa official statement na inilabas ng Antique Provincial Health Office, nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil sa nangyari. Hinihintay na lamang umano ng lokal na pamahalaan ang resultang ilalabas ng Department of Health para matukoy kung saan nagmula ang nakalalasong amoy ng kemikal. Pinayuhan din ng mga residente na malapit sa lugar na magsuot muna ng face mask. Nangako naman ang provincial government ng Antique na sasagutin nila ang lahat ng gagastusin ng mga na-ospital. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Muling magsasagawa ng Grand Fiesta ng Diyos at Brethren Day ang Members Church of God International ngayong araw. Inaasahan ng iba't ibang serbisyo publiko, kamanggagawa at pagtulong at paglingap sa kapwa ang hatid ng MCGI, lalo na sa mga may kapansanan, may sakit at mga nangangailangan. Mula sa Apalit, Pampanga, makibalita po tayo kay Nestor Torres live. Good morning, Nestor. Anong oras ba magsisimula ang programa ng Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI? Marami na bang dumadating na bisita, Nestor? Good morning, amigo Sherwin, at sa lahat ng ating mga kasambahay at happy Fiesta ng Diyos at mga bandang alas 8 ng umaga ay magsisimula yung programa ng Fiesta ng Diyos, Brethren Day, dito sa Apalit, Pampanga. Kung saan nga inaabangan na rin dito yung parade ng iba't ibang mga representante mula sa iba't ibang probinsya sa Central Luzon at maging dito sa lugar ng Metro Manila. At sa ngayon, bagamat maulan, amigo Sherwin, dito sa Apalit ay may mga kapatid tayo sa MCGI na nagdadatingan na kasama yung mga panauhin natin na makikiisa dito sa araw ng Fiesta ng Diyos. Isang araw na puno ng pag-ibig, pagtulong at paglingap sa kapwa ang hatid sa Grand Fiesta ng Diyos, Brethren Day ng Members Church of God International ngayong araw. Dito sa Apalit, Pampanga, welcome ang ating mga kapatid at mga panauhin para mag-avail ng iba't ibang public services. Nandyan ang medical mission, dental at optical services at libreng salamin. Meron ding set up ng pharmacy para sa libreng gamot. Nandyan din po ang mobile dental optical clinic. May libreng gupit din para sa mga kalalakihan at ang ating public services booth at kagawad ng pamahalaan, ang PhilHealth, Philippine Statistic Authority of PSA, Philippine Identification System o PhilSys, Philippine Post Office o Postal ID at meron din Postal ID at Pag-ibig Fund, UNTB Action Center at ang MCGI Law Center para naman sa nangangailangan ng legal advice, MCGI Classify Ads para sa mga naghahanap ng trabaho at nandyan din ang ating UNTB mobile booth. At syempre, merong ding pre-store na maaaring ma-avail ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang mga probinsya sa Central Luzon at Metro Manila. At meron din na mga food booth kung saan libre at walang bayad ang mga pagkain at inumin mula sa iba't ibang probinsya sa Central Luzon. Amigo Sherwin, sobrang nakatuwa rin dahil every quarter at ay talagang nagsasagawa tayo ng Fiesta ng Diyos, Brethren Day, ang MCGI. At dito nga sa lugar ko, kung mapapansin natin, nandyan yung Metro Manila, itong iba't ibang mga booth na kung saan nga ay makikita natin na nagdadatingan na yung mga sasakyan at dala-dala nila yung kanilang mga pagkain. Mamaya abangan natin yung iba't ibang mga pagkain din. At syempre hindi mo mawala rito, amigo Sherwin, yung iba't ibang mga delicacies at mga pinagmamalaki na mga pagkain ng iba't ibang probinsya at meron ding lechon na handa mula din sa iba't ibang probinsya sa mga pupunta ngayon. Kaya yung mga kababayan natin na available naman, welcome po sila rito, lalo ng ating mga panauhin dito sa Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI dito sa Apalit, Pampanga. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo.
O Nestor, marami ka na bang nakita mga delicacies dyan sa mga booth natin? Amigo Sherwin, nagdadatingan na karamihan pero marami na rin yung mga kakanin ng bibingka, puto bongbong at yung mga suman galing meron sa Zambales, meron sa Aurora. Siyempre, taga Bulacan ako, meron din mga pagkain na delicacies sa Bulacan at aabangan din natin yung chicharong baboy din dito ng Bulacan at yung ensaymada na handa rin dito sa mga pupunta rito. At marami pa iba't iba, maraming delicacies para dun sa mga kababayan natin. Uuwi silang busog at pagpunta nila dito sa Piyesta ng Diyos. Oo, balita ko din, Nestor, dyan sa food booth ng District 5 ng NCR, yung Pasig Marikina. Maraming menu, maraming putahing ulam ang nakahanda doon, Nestor. Kaya sana mapuntahan ng marami nating mga kapatid at mga panauhin ngayong araw, Nestor. Salamat sa Diyos, amigo Sherwin, sa pagkakataon na makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa sa araw ng Piyesta ng Diyos, Brethren Day ng MCGI. Alright, maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa Apali, Pampanga. Nagsagawa naman ng quarterly mass blood donation activity ang Members Church of God International sa iba't ibang panig ng bansa. Umabot sa higit 200 ang naipagkaloob na blood bag ng grupo sa Department of Health at Philippine Red Cross. Si Alan Manansala, humahataw. Sa Baguio City, madalas na nagkukulang ang supply ng dugo sa mga malalaking ospital lalo na ngayong panahon ng tag-ulan gaya ng Baguio General Hospital and Medical Center na isa sa lead blood supply facility sa probinsya ng Benguet. Kaya naman malaking tulong ang inisyatiba ng iba't ibang organisasyon gaya ng quarterly mass blood donation na isinasagawa ng Members Church of God International na nakakatulong upang mapanatili ang sapat na supply ng dugo. Pakaling pasalamat namin sa initiative ng MCGI. Without it, makikita nyo talagang maraming magsasuffer na pasyente. Sana lahat ng mga organizations, ganito rin sana yung kanilang initiative. So maraming salamat sa MCGI. May time kasi na kailangan namin ng blood. Parang ang hirap na kahit na may pera ka, kung wala naman yung blood na available na kailangan mo, it's useless. So parang ang naging ko sa buhay is, yun nga po, yung mas okay na ikaw na lang yung nagdo-donate. Regular donor ka na lang kaysa yung ikaw yung maghahanap ng magdo-donate ng para sa'yo o para sa mahal sa buhay. Sa Cebu City, tulong-tulong ang Members Church of God International sa layuning makapagdugtong ng buhay. Sa gitna ng kakulangan ng supply ng dugo sa Central Visayas, isinagawa ng MCGI ang blood donation activity sa Cebu. Ilan sa mga ito ay mga kabataan at ang ilan ay first-timer ngunit handang magbigay ng tulong. Ayon sa Department of Health, bilang isang responsableng donor, dapat handa ang katawan. Ang pag-donate is hindi siya scary. Actually, it's a sense of altruism. Yung after mo mag-donate, you feel a lot better. Overall, the experience is really good, and once you tried, you will really look for it. At sa Ozamis City, nagpapasalamat din ang Philippine Red Cross Ozamis Chapter sa naging kontribusyon ng MCGI hinggil sa pagbibigay ng dugo. Nagpapasalamat ako dahil napakaganda ng kanilang serbisyo, like sa pagtulong sa pag-assist sa amin. Sa 4 pa lamang na lungsod, higit na 200 bags na ang naibigay ng grupo, hindi pa kabilang ang mga nasa iba't ibang probinsya mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na nagsagawa rin ng kaparehas na activity. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account.
Magtungo lamang po si UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Ecclesiastes Kapitulo 10, talatang 19. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 3 sa buwan ng Hulyo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Det, saglit lang. 1 minute lang. Si Sis Glenda Kulubong. Ayan, kumakaway sila po. Good morning po. Yung wife niyo po. And of course, sadali lang naman. Alex, kasama natin si Christian at saka si Aljan, si Paraon at ganoon din si Domeng, si Josa, si Dayan, kasama po si Sandy. Mayroon ka pang mga babatian dyan sa loob natin. Si Adet, ayan, syempre, yung mga kasama natin dyan. Nariyan si Ian at saka si Carl. Sino? Ayan. Ano po? Si JC, si Rap, ayan, mga IT people, thank you very much. Luel and Joy, and then Ronald. Siyempre, binabati natin ang lahat ng mga kapatid sa MCGI sa buong mundo ng Happy Fiesta ng Diyos. Happy Brethren Day, of course. Opo, antabay po kayo mga kasambay doon sa ating mga kababayan. Pwede po kayong humabol, ano po, may mga services dito na ipagkakaloob mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bahagi ito ng Fiesta ng Diyos na ginagawa mismo dito po sa MCGI Chapel. Ayan. And Attorney Ruth Soriano, good morning po ang ating BP sa lahat ng mga BP natin. Good morning po, and Attorney Mel. Maraming salamat. No more time. Sa ngalan po na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent pala sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. Patingin ko lang aking tita Nene La Pastora. Yan. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.